Inaasahan naman ang pagdedeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa Enero 22 o January 22. Ito po ang sinabi ng DA spokesperson Arnel de Mesa dahil matatanggap na nila ang kopya ng resolusyon sa pag-aproba ng rekomendasyon na maideklara ang food security emergency. Una na pong naaprubahan ng National Price Coordinating Council ang resolusyon na humihiling sa DA. Maideklara po ang food security emergency sa bigas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa bansa. Sa ilalim daw po ng Republic Act 12078 na nag-aamyenda sa Agricultural Tarification Act, ang kalihim ng DA ay may kapangyarihan na magdeklara ng food security emergency sa bigas. Dulot daw po ng kakulangan o pagtaas ng presyo nito. Una na pong sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na justified daw po ang posibilidad na pagdedeklara ng food security emergency sa bigas dahil may mga sapat na batayan para dito. Ano kaya nakapaloob doon kapag dineklara yun? Yun nga. Tawagan nyo nga si ASEC Arnel de Mesa para maipaliwanag at maunawaan natin kung hindi man kahit mamayang hapon. Ano, ha? Ayun, pinalad tayo. Mukhang maganda ang Lunes ng umaga ni ASEC Arnel de Mesa, tagapagsalita po ng DA. ASEC, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. ASEC, magandang Lunes ng umaga po. Magandang umaga, Jen and Nelson. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo. Sir, bigyan nyo po kami, paki-expound kasi kayo nabalita po namin yung pagdedeklara natin ng ano yan, yung food, ano nga ba, pakilagay mo ngayon. Security emergency. Yan, opo. Ano po ba yung mga nakapaloob doon, ASEC? Jen, Nelson, linawin lang natin na yung food security emergency declaration ay inaasahan natin na posible mangyari ngayong linggo na ito, baka sa Miyerkules yung pinakamaaga na pagdeklara. Inaasahan kasi namin ngayong araw matatanggap namin yung kopya ng resolution galing sa National Price Coordinating Council na nag-aaproba nga ng rekomendasyon ng nasabing declaration. Pag-aaralan yan ngayon hanggang bukas para magkaroon ng action ng ating kalihim, Secretary Kiko Chu Laurel Jr. by Wednesday, nasahan by Wednesday. So itong food security emergency actually ay ayon na rin sa Republic Act 12078 o yung amyenda sa Rice Tarification Law na may dalawang batayan. Una, kung kulang ang supply. Pangalawa, kung merong extraordinary price increase ng presyo ng bigas. So, yung unang batayan, kakulangan ng supply, hindi yan ginamit dahil in fact, marami tayong supply ngayon ng bigas. At ang ginamit na dahilan ng National Price Coordinating Council ay yung extraordinary increase sa presyo ng bigas dahil may inaasahan tayong mga pagbaba pero hindi naman nakita natin at the level na inaasahan. So, ang NPCC po ang maglalagay kung ano mga nakapaloob na alituntunin dito, ASEC? Ganun po ba? May mga titingnan natin yung kopya dahil ina-expect nga namin ngayon yan matatanggap ng ating kagawaran. Opo. So, pag-aaralan yan mabuti kung ano yung content talaga ng NPCC resolution. Aha. Kasi di ba pagka meron tayong mga emergency power, ibig ba sabihin nito magkakaroon din ng special power ang ating Secretary ng Department of Agriculture, ASEC? Wala naman. Actually, yung nakapaloob lamang doon ay kung ano yung gusto ni Secretary regarding doon sa stocks ng NFA. Kasi nakatakda naman mismo doon sa nasabing batas na pinapayagan ng NFA na mag-release ng kanyang stocks kahit hindi para sa calamity relief efforts o hindi sa panahon nga ng deklarasyon ng food security emergency. Pangunahin kasi na napakarami ng stock ng NFA ngayon
nasa 300,000 metric tons yan o 6 million bags. Opo. At kung hindi yan mai-release, mahihirapan makapamili ang NFA pagdating ng anihan na inaasahan natin ngayong Marso, Abril. Pero bakit nga ba ganon, ASEC? Kasi sa monitoring niyo po, marami ang locally produced. Tapos alam ko po, sa report, marami din ang ating imported na bigas. Pero ba't hindi po humahatak ng pababa ng presyo? Di ba yung law of supply and demand, kung marami kang supply, dapat bumaba po yung presyo. Ano pong dahilan? Yan na nga yung isa sa mga anong tawag dito, pag analisa rin natin na bakit hindi masyado bumababa. Kasi bukod yan sa napakarami nating volume na meron tayo ngayon dito sa ating bansa, Opo. ay mababa naman yung sa imported, mababa naman yung tarifa na, Opo. mababa na rin yung presyo sa international market, at hindi pa rin nararamdaman yung agad-agad yung mabilisang pagbaba ng presyo. Kaya talagang napilitan na magdeklara ang NPCC ng resolution para nga magkaroon ng food security emergency para ma-correct itong mga ganitong nararanasan natin. Nagsalita na rin actually ang ating Pangulo na despite all the efforts ay medyo mataas pa rin. So yung traditional na market forces ay hindi gumagana sa ganitong pagkakataon. Kaya kailangan ng interventions galing sa ating pamahalaan. Nakakapagtaka nga yung bagay na yan. No? ASEC si Nelson po. Nelson? Ibig ba mong sabihin, Nelson. ASEC, itong National Food Emergency, ang isang pangunahin na mangyayari ay kokontrolin ang presyo? Tama po ba? Wala namang gagawing pagkokontrol per se, pero magkakaroon ng interventions kagaya ng pag-intervene ng NFA, paglabas ng stocks niya at mas mura, yan ay ibibenta niya ng 36 pesos sa mga lokal na pamahalaan at mga government agencies. At pwede naman nilang ibenta na meron lang profit margin na 2 pesos o 38 pesos. So yan yung pangunahing hakbangin ng ating Department of Agriculture. Pero bakit kailangan pa magdeklara ng National Food Emergency? Hindi ba magagawa ito kahit walang deklarasyon, ASEC? Hindi pwedeng gawin ng NFA yung paglabas na ng stocks ng walang food security emergency declaration. Yan na itinatakdangan na batas, yung RA 12072. So yun lang ang dahilan. Bukod doon sa NFA, may alam pa kayo na mga hakbangin na gagawin? Outside naman itong declaration ay ngayong araw actually ay ilulunsad natin yung maximum suggested retail price para sa mga imported na bigas doon sa 5%. Balikan daw natin, Nelson, si ASEC. Ay, Naputol. nandun tayo, ASEC, sa maximum suggested retail price. Ngayong araw, Nelson and Jen, may isasagawa natin itong maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Pangunahin muna dito sa mga 5% broken at inaasahan natin na sa pamamagitan nito wala na tayong makikita ng mga sobrang mahal na bigas except of course dun sa mga Japanese rice, dun sa mga anong tawag dito, red rice, black rice na hindi covered nitong MSRP. But doon sa mga dati na kinaklasify natin premium special ay dapat wala nang tataas pa sa 58 pesos. At ito naman ay dadaan sa periodic review every 2 weeks. At inaasahan natin na kaya pang ibaba ito hanggang 50 pesos sa mga susunod na araw. So 58 tayo magsisimula, ASEC, hindi Yes, 50 kagad. 58 of course para may abiso yung ating mga retailers, wholesalers na ito yung sa simula para mabigyan sila ng pagkakataon of course na ayusin yung kanilang mga stocks at mga paninda. Yun ho bang National Food Emergency ay bigas lang ang susolusyonan niya, yung presyo? Yung tinatakda ng ng batas ay sa bigas lamang, yung food security emergency. Okay. Ayun, oh. So, posibleng yung 58, posibleng bumaba sa mga susunod pang mga linggo, ASEC. Tama po?
Tama yan. Ang expectation dyan, dahan-dahan from 58, possibly maging 55 in 2 weeks hanggang sa maging 52, 50 after some time then. Kasi nanonood ako ng isang pagdinig sa kamera nung isang linggo. Parang kinwestiyon nila yung 58 pesos, ASEC eh. Ano yun? Kasi kailangan nating itakda sa ganon dahil Opo. of course hindi naman natin din pwedeng biglayin kasi ang unang intensyon niyan talaga yung mga masyadong mahal ay hindi na makita natin sa palengke at mabigyan din ng pagkakataon ng abiso yung ating mga retailers at saka wholesalers. Mhm. Sa ano ho pala ang monitoring nyo sa kamatis? Bumababa na ho ba, ASEC? Malaki na yung binaba, Nelson and Jen, from 300 noong 2 weeks ago. Last week, nasa 140, 150. At ngayon ay lalo pa bumababa. Mhm. Yun daw mga inland vegetables ay posibleng tumaas ngayon kasi yung yung andap ba yun? Andap po, andas ang tawag na. Andap. Kaya yung sa upland na mga gulay natin, yung mga Opo. pang chapsuy. Hindi naman lahat ng area yan. Normally doon sa mga talagang highly elevated na areas. Hindi naman lahat ng lugar sa Cordillera ay nakaka-experience ng gano'n. So hindi ho ito magiging dahilan para tumaas ang presyo. Yes, hindi naman siya widespread. Aha. ASEC, salamat po ng marami. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din. Nandiyan, mabuhay kayo. Mga kaibigan, Arnel de Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture ang ating nakapanayam.